ating balikan at alamin ang 13 pagkakataon na ang mga koponang ito ay nanalo o hindi nanalo ng kahit isang laro sa serye ng PBA Finals. Sa ikatlong season at ikatlong conference ng 1977 season ng PBA, winakasan ng Toyota Tamaraws ang 6 na magkakasunod na kampyonato ng Crispa Redmanizers nang mapanalunan nila ang Invitational Championship, kung saan winalis nila ng 3 magkakasunod na panalo sa serye ang koponan ng Brazil, ang MTEC Sacronel, na pinangunahan ng all-time leader in scoring na si Oscar Smith sa kasaysayan ng basketball na nilagpas ang kamakailan ni LeBron James. Ang Toyota ang kauna-unahang koponan sa kasaysayan na nag-dominate sa kabuuan ng PBA Finals na pinangunahan ng PBA legends na sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez at Francis Arnaiz, at sa ilalim ng coach na si Dante Silverio. Mula nang magsimula ang PBA noong 1975 hanggang sa ika-4 na taon nito, tanging Crispa at Toyota lamang ang nagtatagpo sa finals. Ngunit binasag ng koponang UTEX ang kanilang pamamayagpag pagsapit ng Open Conference ng 1978. Hindi lamang nila biniko ang Crispa 400 sa finals, kundi hindi nila binigyan ng kahit isang pagkakataon ng Crispa na magwagi sa 3 laro sa serye. Ang Wranglers ay pinangunahan noon ng import tandem na sina Glenn McDonald at Byron Snake Jones, at lokal na malalarong si Lin Endeng sa ilalim ng head coach nilang si Tommy Manotoc. Sa listahang ito ang bukod tanging championship finals na pinaglabanan sa best of 3 series, kabilang sa Invitational Conference na ito ang bumisitang koponan, ang Nicholas Studley, sa ilalim ng coach na si Jerry Weber. Sila din ang unang foreign team na nakasungkit ng PBA title na nakamit sa 2 magkasunod na panalo sa serye laban sa Toyota Tamaraws. Dikitan man ang naging labanan sa parehong laro, ngunit ilang mga mintis ng Toyota ang sinimantala ng mga Amerikano na pinangunahan naman ng ilang puntos ni Kenny Tyler hanggang sa huling 30 seconds upang masiguro ang kanilang tagumpay sa Game 2. Ang Gilbis-Chin ang unang pangalan ng Ginebra franchise nang unang pumasok ito sa PBA noong 1979. 1982 naman nang una silang makarating sa final sa Open Conference. Ngunit bigo silang makatikim ng kahit isang panalo sa Best of 5 Series nang makaharap nila ang premyadong Toyota Super Corollas na umiskor ng 3-0 sweep upang masungkit ang ikalawa nilang kampyonato sa 1982 season at ika-9 na titulo sa PBA. Sa ilalim ng head coach nilang si Edgardo Ocampo, pinangunahan nila Abby King, Arnie Douglas, Francis Arnaiz, kasama ang mga import nilang sina Donnie Ray Kuntz at Andrew Fields, ang serye na nagpahirap sa Gilbis-Chin na makahabol sa malaking kalamangan ng Toyota sa halos lahat ng laro sa serye. Muling nakarating sa finals ang Gilbis-Chin noong 1983 at sa pagkakataong ito ay laban naman sa Crispa sa All-Filipino Conference. Sa score na 3-0 sweep, nadepensahan ng Crispa ang kanilang All-Filipino title at nakumpleto ang 12 magkakasunod na panalo sa conference. Sa ikatlong laro ng Best of 5 Series, tinambakan ng Crispa ang Gilbis-Chin sa score na 115-84 sa pangunguna nila Abby Kitaben at Atoy Po sa ilalim ng coach na si Tommy Manotoc. Ito naman ay ika-10 titulo ng Crispa sa PBA. Ito ang pinakamakasaysayang tagumpay ng Crispa mula noong 1976, kung saan una nilang nakamit ang pambihirang Grand Slam dahil muli nilang napanalunan ito ng 3 titulo sa isang season noong 1983 nang talunin nila ang Great Bay sa Best of 5 Series sa score na 3-0. Ito din ang unang pagkakataon na nasilayan ng isa sa pinakamahusay na import sa PBA, si Billy Ray Davis. Malakas man ang lineup ng Great Bays na kinabibilangan nila Ricardo Brown, Bob Sadornado at import nilang si Norman Black. Ngunit mas powerhouse ang bumubuo sa Crispa tulad nila Philip Cesar, Atoy Po at Bernie Pabiosa, at sa pamumuno naman ng head coach na si Tommy Manotoc. Sa kabila ng pagkakalipat ni Ramon Fernandez sa koponang Beerhausen, nagawa pa rin silang walisin ng Great Bay sa final sa loob ng 3 laro sa Best of 5 Series
ng ikalawang All-Filipino Conference ng 1984 season. Sa bawat laro sa serye, nahirapan ang Beerhausen na makalamang sa puntos sa Great Ace na pinangunahan ng powerhouse cast na sina Ricardo Brown, Manny Victorino, Arnie Tuadles at Bog Sadornado. Ito ang kauna-unahang titulo ng Great Ace na nakamit pa sa pamamagitan ng sweep sa serye. Ang Northern Cement ay ang ikalawang visiting team sa PBA na nanalo ng titulo. Nasungkit nila ang 1985 Reinforced Conference Championship sa finals sa kauna-unahang 4-0 sweep sa PBA. Mula Game 1 hanggang Game 4, tinambakan ng NCC ang Manila Beer sa pangunguna ng NCC players na sina Jeff Moore, Samboy Win, Hector Calma at Dennis Steele sa ilalim ng head coach nila si Ron Jacobs. Sa kabila ng mga dating Crispa superstars na sina Atoy Ko at Abit Gidaden, kasama din si Elpidio Pilamin, wala pa rin nagawa ang Manila Beer sa kabuuan ng serye na makuha ang momentum man lang sa kahit isang laro. Nasungkit ng Great Ace ang kanilang ikalimang titulo at ikalawang sweep sa PBA Finals nang hindi nila pinagbigyan ang Hills Brothers na manalo ng kahit isang laro sa Best of 5 series ng All-Filipino Conference Finals ng 1987. Sa pangunguna ng mga streak shooters na si Alan Caidic at Ricardo Brown, sa Game 1 pa lang ay tinambakan na nila ang Hills Brothers sa score na 109-70 at nagtapos sa score na 124-94. Bukod kay Abby King, naging susi din ang tagumpay ng kupunan ng mga dating Crispa players na sina Atoy Ko, Bernie Pabiosa at Philip Cesar. Sa unang sabak na Sweet Mighty Nicky Hotdog sa finals, nasungkit nila agad ang titulo ng huling conference ng 1992 season sa pamamagitan ng 4-0 sweep kontra sa 7-up Ancolas at ikalawang 4-0 sweep sa PBA. Naging dominante sa laro sa kabuuan ng serye ang import nilang si Tony Harris, katulang ang puwersa ng lakas ni Nelson Aceitono na pumuntos ng 28 points sa Game 1. Wala naman nagawa ang mga players ng 7-up sa nilikhang triple-double ni Harris na may 58 points, 19 rebounds at 12 assists sa Game 4 na naging huling laban sa serye. Ito ang ikapitong paghaharap sa finals ng dalawang franchise na Pure Foods at Alaska. Ngunit sa kabila ng mahigpit na laban sa Best of 7 series, nanaig pa rin ang Pure Foods at hindi man lang nakaisang panalo ang Alaska sa score na 4-0 sweep. Sa ika-4 na dekada ng liga, ikatlong sweep pa lamang ito sa Best of 7 series ng PBA Finals. Naging mainit ang labanan nila James Yap, Mark Pingris ng Pure Foods labang kina Willie Miller at Sonny Toss ng Alaska. Tinambakan naman ng Alaska ang Pure Foods sa Game 4, ngunit agad nakabawi ang Pure Foods sa huling parte ng first half upang makumpleto ang 4-0 sweep at masungkit ang KFC Philippine Cup Trophy. Iginawad sa token text ang June Bernardino Trophy dahil sa pagiging kampiyon sa torneo matapos nilang masungkit ng tatlong magkakasunod na season ang titulo ng Philippine Cup Finals para sa 2012 to 2013 season. Sa Best of 7 series, winalis ng tropang texters ang Rain or Shine sa loob ng 4 na laro. Nanaig ang husay nilang Rami Del De Ocampo, Jason Castro at Chili Alapag kontra kina Chris Chu, Liu Belga at Cherby Cruz ng Rain or Shine. Si Norman Black ang nagsilbing head coach ng PNP na minsan na rin nakasungkit ng Grand Slam noong siya ay playing coach pa lamang ng San Miguel Birne. Bago tayo magpatuloy, inaanyayaan ko kayong bumisita sa channel na ito. I-click lamang ang salitang Sports History sa ibaba ng video nito upang makapili at makapanood pa kayo ng iba pang video tumatalakay sa mga kwento at mga pinaka sa kasaysayan ng sports, lalong-lalo na sa mundo ng basketball sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-subscribe na rin para isa kayo sa unang makapanood ng bawat bagong video na ilalabas ng Sports Histories. Ang paghaharap ng Alaska at Ginebra sa 2013 Commissioner's Cup Finals ay ang ikatlong pagkakataon, kaya't masasabing rematch ang laban mula sa Commissioner's Cup Finals din ng 1997 kung saan tinalo ng Nooy Gordon's Gin Boers ang Alaska upang masungkit ang huling titulo ni Robert Jaworski sa PBA. Ngunit sa pagkakataong ito,
winalis naman ng Alaska ang Gin Kings matapos nilang manaig sa loob ng 3 laro sa Best of 5 Series. Ito ang ika-14 na titulo ng Alaska at siyang huling kampyonato para sa franchise. Si Rob Gaucher ang runaway best import at si Sanitos naman ang finals MVP. Ang 4-0 sweep ng San Miguel kontra sa Alaska noong 2015 Governor's Cup ang siyang kahuli-hulihang pagkakataon na winalis ng isang koponan sa finals ang kalaban. Ito rin ang ika-21st championship title ng San Miguel franchise sa PBA. Sa seryeng ito, naging dominante ang import na San Miguel Birnet na si Arizona Reed at sinabayan pa ng pangingibabaw sa lokal na malalaro na si Junmar Pahato. Hindi naman naging sapat ang puwersa ng Alaska Aces sa pangunguna nila Romeo Travis, Calvin Abueva at Sanitos sa kabuuan ng serye. Ang San Miguel franchise ang may pinakamaraming titulo sa PBA sa bilang na 29 championship wins at sila din ang pinakamatagal na koponan mula nang magsimula ang PBA.